nahihirapan ako sa kamatayan. Alam yan ng kapatid ko. Doon pa lang sa una, sa pagdating, hindi nila kami iniintindi. Nagsabi na ako na masama pakiramdam ko, na nilalamig ako, wala lang. Ganun pala yun dito sa Manila. Pero at least buhay ako. Yun lang, yun nga lang ngayon. Problema ako dahil sa gamutan ko, kami lang mag-ina. Wala talagang tatay niya, walang pakialam kung magtawag siya o hindi. Ako yung pasyente, sila yung hinahanap ko, ako yung nagbabantay sa kanila. Sinong tao na halos 15 days walang tulog, buhay pa, walang kain, puro suka? Isipin niyo yan. Tapos naging masama ako, lumalaki daw mata ko. Anong gagawin mo kung malaki ang mata mo? Kung pangit ka, pangit din magpaganda. Diba? Yung naranasan ko na halos mamatay na ako. Sa gutom, sa sakit, walang tumulong sa akin. Bakit ka pa pumunta dito kung di mo lang naman ako pagkain lang? Ang sigaw ko sa kanya, pagkain lang. Nagdala siya ng isda sa akin. Sabi ko, ba't may sili? Sabi niya, putang ina mo pala, lahat naman ng paksiw may sili. Diyos ko naman, sinabihan na siya ng nurse, bawal ako ng sili, maanghang. Lahat ng bawal. Ngayon, di ba, nagwawala ako. Wala pa akong higop na sabaw. Ilang araw na ako nakalabas. Nagpabili ako ng isda. Ang isda na binili nila, bulok, sira. Anong gagawin ko? Lumukha ang lumpo, diba? May pira ka nga, hindi ka man makabili. Kaya ngayon, idadaan kong sama ng loob ko para alam ng kuya ko, ng ate ko, ng nanay at tatay ko. Hindi ako nakaranas ng pagmamahal sa kanila eh. Sa nanay ko, siguro, mahal niya ako dahil nilalagay ako noon sa likod niya, pero mahal lang yun dahil utusan niya ako lagi. Bili ka doon sa baba, napakalayo ng bundok, bantayan mo yung kapatid mo, gusto ko mag-aral, nay, absent ka muna, bantay ka ng bata, ganito ganyan. Wala akong laya, samantala mga anak ko, papasukin mo sa school, nandoon pala naglalandi sa beach, nag-spotting doon. Diba? Ang layo ng sitwasyon namin ng mga anak ko, pero hindi sila nakapag-aral. Ayun yung pinagkaingitan ko sa mga ibang magulang. Yung ibang anak, walang makain. Katulad ko noon, wala kaming pagkain. Halos. May dala lang kaming kanin, manghingi ako ng asin sa mga tao doon, sa gilid-gilid, doon kami kakain ng ate Edna ko sa may sapa. Manghuhuli na lang ako ng kuray, kung ano yung kuray na sinasabi. Uuwi ko yun pagkagabi, uulamin namin ng magulang ko. Yung ganun ba, may tiyaga ka naman sa buhay mo. Yung sinasabi nila na, kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Kaya puro lang sila, may dahilan eh. Kaya naging ganito ako. Kahina yung katawan ko, yung paa ko na manas na, walang pagtanggol sa akin. Pero ngayon, lumiit siya ng lumiit. O paano kung naglumpo ako? Doon pa rin ako? Hindi pa rin ako maglalaban? Sinasabi lang niya, matapang ako. Ay, Diyos ko naman, ang hina ng katawan ko, wala pa akong tapang. Kaya ngayon, yung sama ng loob ko, marinig nyo man, mailabas ko lang, masaya na ako. Gusto ko mag-reply kayo kung bakit yung ginawa yun sa akin, bakit sobra, lalo na si Ate Biren, sobra ginawa yun sa akin sa Bicol. Ginawa niya kung muchacha, tapos pag nagsalita, palamunin kami mag-ina. Sana iniisip mo, kapatid mo ako, napakinabangan mo ako, simula ng dalaga pa ako, tapos nung nahiwalay ako sa asawa ko, sana nanindigan na lang kayo na ampunin mo na ako, kasi wala pa ako sa tamang nun eh. Ilang taon lang ako noon, 18, hindi pa buwang ko noon, inosente pa ako. Ikaw nga nag-inom ka lang, ako nag-aalaga ng mga anak mo, panay lang ikaw suka. Ako, hindi mo ako naisip. Tapos ngayon sabihin mo move on ako. Hindi pa ako naka-move on kasi akong tao, wala akong bisyo, hindi ako tulad mo. Gastos dito, gastos doon, masarap buhay mo noon eh. Ay ako pakain mo lang ako ng tuyo, lagi, tuyo, tinapa, gulay, kamatis, yun lang lagi ang pinapaulam mo sa akin. Puro ako laba, trabaho, bantay ng anak mo, pero yun lang, okay naman. Lahat naman tayo may mga kasalanan eh. Pero ilalabas ko lang sama ng loob ko. Gusto ko i-message mo din ako, ganyan. Sabihin mo din, sama ng ugali ko, maldita ko. Okay lang, tanggap ko naman yun, sabihin mo. Pero ang alam ko sa puso ko, sa isip ko, yung totoo lang ang gusto ko. Kaya nga, ang mga doktor doon, walang panama sa akin. Sasabihin ko yung totoo, lahat ng totoo. Kaya pag ako naging lumpo, may video ako dito kung anong ginawa nila sa akin.